Sa Kamara pa rin, isang panukala ang inihain sa layong pagbutihin ang sistema ng paghahanda at pagpapatupa ng pambansang budget ang binusisi ng komite. Si Carms Magluyuan live mula sa Batasang Pambansa. Carms? Yes, Carms? Carms? Zay, tinalakay sa nagpapatuloy pa rin na pagdinig ng Subcommittee on Special Laws ang House Bill No. 8520 na inihain ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia. Layunin ng House Bill No. 8520 na maisabatas ang isang mas maayos at mas malinaw na sistema sa paghahanda, pagpapatibay at pagmumonitor ng pambansang budget. Nakabata ito sa kasalukuyang policies at practices ng Department of Budget and Management o DBM, kasamang iba pang ahensya ng pamahalaan. Layon din itong pagtibayin ang pagkakatugma ng mga prioridad ng local government units o LGUs at mismo ng national government upang mas epektibong matugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Isinusulong din ng panukala ang paglalaan ng pondo batay sa pangangailangan, pagganap at resulta ng mga programa. Ayon sa explanatory note, tugon ito sa mga hamon sa proseso ng budgeting at inaasahang makakatulong sa mas maayos sa paggamit ng pondo para sa national development. Una naman agad sa tinalakay ang Section 21K sa Book 3 ng Philippine Budgeting Code Revisions. Naging questionable kasi ang fiscal autonomy o yung mas malawak na kapangyarihan sa paggamit ng budget ng Commission on Human Rights. Ayon kay Atty. Noel Sala ng DILG, may jurisprudence na nagsasabing limitado lamang ito sa automatic release of funds. I would like to seek clarification whether Commission on Human Rights really enjoy fiscal autonomy, because the Constitution only provides that those enjoying fiscal autonomy are the judiciary, constitutional commissions, which is the COMELEC, CSC, and the COA, and the Ombudsman. Sinigundaan naman ito ng Department of Budget and Management. Yes po, I think the case that you are referring to is the Commission on Human Rights Employees. And maybe we can clarify po na limited fiscal autonomy po. Zay, matapos ang inihain na paglilinaw, nagkasundo ang komite na amyenda ng Section 21K upang tukuyin na limited fiscal autonomy ang saklaw ng Commission on Human Rights o CHR. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Carms Magluyuan, 13 tanghali ng Congress TV.